Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng loaf cinnamon brioche. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 250 grams, yeast 1 tablespoon, salt 5 grams, asukal 50 grams, isang itlog, fresh milk 1/2 cup, butter 50 grams, bread improver 1/2 teaspoon, cinnamon for filling 1/2 tablespoon at brown sugar na 1/2 cup. Ilagay na natin ang bread flour at yeast, bread improver, haluin lamang natin ito ng kaunti. Pagkatapos, ilagay na natin ang asukal, asin, itlog, gatas. Pagkatapos naman ay atin na itong haluin ng haluin para naman masama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Higit sa lahat ay magbuo na talaga ito. Kapag medyo nagsama-sama na ay atin ang ilagay ang butter at pagkatapos natin itong ilagay ay atin pa rin itong haluin ng haluin kagaya kanina. Double purpose na nga po talaga ito mga ka-bakers. Gumagawa ka na ng masarap na pagkain or tinapay at higit sa lahat, nakakapag-ehersisyo ka pa. O, di ba? Bonggang-bongga po talaga ang baking. Kapag ganito na po ang ating dough, ay okay na po ito dahil ito na po ang consistency na ating hinahanap. At ngayon naman po ay atin na po siya tatanggalin sa ating lalagyan. At ililipat na po natin ito para po takpan po natin ito ng plastic dahil po atin po itong ipapahinga ng mga 30 to 40 minutes. After 30 to 40 minutes po, ay atin na po itong tanggalan ng hangin at tanggalin na po natin ito sa ating lalagyan mga ka-bakers. Atin na po itong ilagay sa ating lamesa at yan naman po ay atin na po itong tanggalan ng kaunting mga hangin at atin na po itong aayusin or gagawin na pahaba. Ngayon naman po ay kukuha na po tayo ng ating pamputol at ng ating timbangan. Ang kailangan po ating gawin dito ay maglalagay po tayo ng 165 grams kada isa pong loaf or tatlong loaf po yan, kaya po tatlo po dapat na 165 grams ang mayroon. Pagkatapos naman po mga ka-bakers ay atin na po itong masahin or i-shape lamang po natin ito ng pabilog. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa magawa na po nating bilog ang tatlong dough na ating hinati-hati. Pagkatapos po nito ay atin po itong ipapahinga ng mga 5 to 10 minutes. Pagkatapos ng 5 to 10 minutes ay okay na po ito para po atin na pong simulan ang pagmumold. Lalagay lamang po tayo ng kaunting mantika para po hindi dumikit sa ating kamay at atin na po siyang gagamit na po tayo ng ating roller. Yan. Atin lang po siyang pahabain mga ka-bakers at i-ready na po natin dito ang ating cinnamon or pinagsamang cinnamon at ating brown sugar. Atin lang po siyang ikalat or nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Siguraduhin lang po natin na nakakalat po ito ng maigi at pagkatapos naman pong makalat ng maigi mga ka-bakers, ay atin na po itong irorolyo. Yan. Irolyo lamang po natin ito ng dahan-dahan. Dahan-dahan lamang po natin ito. At ganito lang din po ang gawin natin sa dalawa pa. Pagkatapos po ay atin na po itong puputulin ng tatlo. Isa, dalawa, at tatlo. Ito na po ang ating ilalagay sa ating molde. Ang ating molde po pala mga ka-bakers ay mayroong makapal-kapal na mantika. Ayan, ito na po siya mga ka-bakers at ready na po natin ang ating gunting dahil lalagay na po tayo ng design nito. Gumupit lamang po tayo ng dalawa. Yan, parang ganyan lamang po at nakadepende na rin naman po sa inyo kung ilan pong gupit ang gusto nyong gawin. Ipakita muna natin ang kanyang ganda. Anyways nga po mga ka-bakers, ang next po nito, maglalagay na po tayo ng ating egg wash. Para po hindi naman po matamlay ng kaunti ang ating brioche. Pagkatapos po nito ay atin na po itong ipapahinga ng 30 minutes bago po natin ito ilagay sa ating oven. After 30 minutes ay okay na po ito sa ating oven. Ang oven temperature ay 170 sa taas, 190 sa baba at ang baking time is 20 to 25 minutes. Ito na nga po mga ka-bakers ang luto na ating loaf cinnamon brioche.
Kaya naman po tanggalin na po natin ito sa ating molde. At atin lang po muna itong palamigin ng konti or kung gusto niyo naman po ay pwede na po agad itong kainin dahil mas masarap po siyang kainin kapag malamig. Ayan, tingnan po natin kung gaano siya kaganda ulit. Sobrang perfect niya po talaga mga ka-bakers. Kaya naman po, ano pa po ang ating hinihintay kundi gawin niyo na din. Gawa po talaga ito sa puso kaya po masarap po itong kainin at higit sa lahat ay masarap din po itong ipangregalo. So, eto na nga po mga ka-bakers, hindi ko na nga po patatagalin pa. At eto na po ang ating food for the soul ngayon. Philippus 4:6-7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may panghiling. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Amen mga ka-bakers! Kaya naman po, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care, at higit sa lahat ay God bless!